Panoorin natin to ha. Hiram tayo ng video. JT Barra TV 6554. Panoorin natin. Nakakatawa. Ayun o. BICAM approved 63.9 billion funds for AICS under 2026 budget. Putong ina, paldo na naman. Paldo na naman ang mga buhaya sa Kongreso. Paldo no. Ayop talagang mga magnanak. Ang kakapal talaga ng mga mukha no. Ayan na naman no. Billion na naman 2026 budget. BICAM approved 63.9 B. Ayop talaga kayo mga congressman. Ayop talaga kayo. Paldo na naman yung mga buhaya, itong mga kupal talaga, itong mga hayop na congressman na ito. Hayop talaga kayo. Kupal talaga kayo. Utang ina. Uday na, dami na namang pira. Tanga na, may pang Noche Buena na naman sila. Magarang Noche Buena, no? Tanga na, ilang lechon kaya mabibili nila nito. Ang ina, paldo guys, paldo. Tapos tayo, titipirin tayo sa 500 pesos na Noche Buena. Sila, paldo. Ang galing. Ang galing talaga. Hayop talaga itong mga kupal. Sabi nila 500, Noche Buena, kasya na raw. Itong music clear na to, isa pag itong kupal nitong hayop nito eh. 500, kupal ka talaga, music clear. Kupal ka talaga, namo talaga, 500. Noche Buena, kasya na, hayop ka talaga, you clear ka, you clear. Pag nakikita ko yung pagmumukha nitong clear nito, sarap talagang upakan talaga, hayop talaga. Ang galing. Grabe. Utang na, pag sa kanila, ang bilis ng approval. Pag sa Vice President budget, Office of the Vice President yung budget, ang tagal, ang daming question, ang daming kuskus balungos. Pagdating sa kanila, walang problema. Paldo ang mga putang ina. Ayun o. By Paldo, talagang nanyo talaga, hayop kayong mga kupal. Hayop talaga kayo. Kaya pala, maraming gusto maging congressman mga hayop nito eh. Hayop talaga kayo. Dito naman tayo kay Alona. Hiram tayo ng video, Alona. Kay Miss A. 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan diin ngayon ng Department of Health na Itong music clear nito, pag nakikita kong pagmumukha nito, kupal talaga ito eh. Hayop talaga, kapal talaga ng mukhang magsinungal itong hayop nito. Natitiis niya hayop ng, naku, walang malasakit sa Pilipinas tong kupal talaga ito. Iba talaga nagagawa ng pera, no? Music clear. Dignidad, nababayaran na. Kupal ka talaga. Alam mong maraming magnanakaw dyan sa gobyerno ng amo mong bangag. Puro kasinungaling hayop ka. Kupal ka talagang music clear. karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taong bayan. Salungat sa sinasabi ng iilan. Nagamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Alright, so naalala ko na naman yung sinabi ni Rowena Guanzon na kailangan ng kapal na muka, ng tigas ng muka para ang isang abogado ay magsinungaling araw-araw kahit ito ay hindi parte ng kanyang mandato. So itong kumari ko, malaki ang kinikita nito buwan-buwan bilang USEC. Malaki talaga. Lahat yan. Spokesperson. Pati kitang baluslos.
kay Lisa Satanas, kay Sandro, lahat na lang. Spokesperson siya, hayop talaga yan. Iba talagang nagagawang pera eh. Siyempre pera yan Tanggap ng tanggap yung kupal ng USEC yan. At bilang taga pagsinungaling ng palasyo. Okay. Ito yung spokesperson ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang ina mo kasi, di ba? Namo, USEC Claire. Namo raw, sabi ni Abante rin Namo, USEC Claire. Sa oral argument, sabi naman sa go, hindi naman nabanggit yan. So, nagsisinungaling na naman ang Korte Suprema. Nung nag-oral argument, kasama si Ralph Recto, yung isa pang magnanakaw na yan. Pinag-usapan doon, ang PhilHealth funds na pinakuha ni Ngagaba, ipinadala sa National Treasury, na inilagay naman sa program funds, ay ginamit sa pagpapagawa daw ng infra. Nasabi nga ng Korte Suprema, anong infra ang sinasabi mo? Yung infra na chinichika mo Recto, pinondohan na ng Korea. Kaya anong sagot ni Ralph Recto? Ibabalik na lang daw. Yung 60 billion na kinuha, isasama ito sa 2026 budget. Na nung kamakailan lang, alam mo naman si Bangag, dahil nga hindi marunong mamuno, walang alam, inutil, binola na naman. Bangag talaga Wala tayong mga kuki ng kuki, sabi ng ate niya. Bangag talaga yan. Presidente. Ewan ko ba itong USEC Claire nito, alam niyang bangag yung amo niya. Talagang sinungaling tong hayop ng USEC Claire na yan. Hayop talaga. Laki sigurong pera tong nito, tinapal sa pagmumukha niya Hayop talaga yung USEC Claire. Tayo, ang sabi niya, ibabalik ko na po ang 60 billion sa PhilHealth dahil merong savings mula sa DPWH. Pagkatapos ito na naman ng Korte Suprema, inulit na naman. Ang sabi, kung ina nyo, ibalik nyo na yung pera ng PhilHealth. Kasi kailangan yan para sa pangkalusugan ng mga tao. Kasi ikaw na ulol kang abogadang katwiran mo naman, pangsyunga. Ang ichichika mo noong Martes, nag-report ang DOH na nagamit ang 60 billion para sa HEYA, Kinemerot, bla bla bla. Tarantada. Tigilan mo nga yung pambobola mo. Tigilan mo na yung pambubudol mo. Hindi na effective. Lalo ka lang kinamumuhian ng taong bayan. Ang pera na kinuha sa PhilHealth na 89.9 billion. Hindi kinuha, ninakaw nila. Hayop yung mga recto na yung hayop. Kinuha, ninakaw nila. Hindi na nila maibalik yan. Naibulsa nila yung mga sinunog na nila. Hayop na yung isa pa yung si Bangag na yan. Pirma ng pirmang hayop ng Bangag na yan. Sabi ng ate niya, Bangag. Naagapan lang ang 29.9 billion, kaya 60 billion lang ang nanakaw nyo ay inilagay sa unprogram funds. Pagkatapos, kinuha sa unprogram funds, dinala sa flood control ghost project. Sabi ko nga, yung may flood control yan, nilagay rin para may kurakot na naman itong mga hayop nito. Mga kupal talaga. Kunwari sa mga yung pala nilagay sa, yung iba nilagay nila sa flood control. Hayop talagang mga kupal talaga itong mga, hayop talagang bangag talaga to. Walang ginawa tong bangag nito Oo nang oo, siguro nakapulburo na naman tong bangag kaya oo. Hayop na, sinungaling pa rin yan. Graduate daw siya, hayop na yung kupal ng bangag. Yung pala, special diploma lang hayop. Sinasabi niya, degree, graduate daw siya ng political science, hayop talagang bangag. Kala niya, walang record, social science. Special diploma, bangag. Special po, ay nako, galit na naman. Special diploma ang nakuha mo, hayop ka, bangag, sinungaling ka, hindi ka graduate, kaya pala bobo ka. And by the way, may I just remind you again, people, ang unprogrammed funds, ang mga pera na nakalagay sa unprogrammed funds ay hindi lalabas o hindi ibibigay kung hindi pipirmahan ni Bangag.
This is all about Bangag's signature. Kaya yung sinasabi mong putang inarkos, walang kinalaman dito. Tarantada. Siya ang pumipirma. Kada lalabas ang pera mula sa unprogram funds para ilagay diyan sa flood control na hindi naman nakita, pirmado ni Bangag yan. Sino pipirma niyan para lumabas ang pera? Ikaw? Ha? Si Vice President? Sino? Tanging si Marcos Jr. lang ang meron. Tanging si Bangag. Si Bangag lang ang pipirma dyan. Bangag kasi yung hayop na. Nakapulburon eh. Araw-araw na lang yata eh. Lalo ngayon magpapasko. Sabi ni ni Aimee, ate mo, bangag ka raw. Araw-araw, pulburon ang ginagawa mo. Merong karapatang pumirma diyan sa program funds para mailabas ang pera diyan. Tandaan nyo, halos lahat ng Ghost Project, ang mga pera niyan galing sa program funds na again, uulitin ko, hindi lalabas ang pera sa program funds without Bangag's signature. Tapos ngayon, babulahin mo na naman ang tao. Bago po tayo matapos, gusto ko pang ibalita sa inyo na ang 60 billion mula sa PhilHealth funds ay ginamit sa HEA, Kinemerut. Nag-report po ang Department of Health ng Tuesday po. Report po ang Department of Health ng Tuesday po. Inaman Tuesday lang. Yung 2024 pa kinuha yan. Ang tagal ng pinababalik ng Korte Suprema yan. Sinabihan na nga kayo eh. Sinabihan na nga, Mr. President, ibalik mo, ina mo yung ninakaw mo. And this time, ang spokesperson mismo ng Korte Suprema ang nagsabi, ibalik nyo. Dahil illegal ang ginawa nyong pagkuha ng pera sa PhilHealth. Dahil ang pera sa PhilHealth ay hindi pwedeng ilagay sa kung saan man. Ito ay para sa pangkalusugan lamang. Kaya Mare, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo dahil lalo ka lang kinamumuyaan ng mga Pilipino. Ang ina mo ka. Huwag sanang dumating doon sa punto na sa sobrang galit ng tao sa'yo, pag nakita ka sa kalsada, buhusan ka ng ihi sa muka. Nakabwisit eh. Putang ina itong ginagawa mo talagang bobo mga Pilipino. Again, uulitin ko, huwag mong insultuhin ang intelligence ng mga Pinoy. Tarantado ka, kung meron mang bobo dito, ikaw yun. Bobo naman talaga yan eh. Si Claire, bobo, lalo sa English. Bobo yan. Pinagmamalaki pa niya, cum laude daw siya. 1 bar exam. Bobo sa English. Pag napanood ko, nako. Pag binanatan siya ng puro English, wala na. Nakasimangot na eh. Iba na yung sagot niya. Kaya bobo sa English yan. Hayop ng kupal ng Claire na yan. Malabdaw ang utak mo eh. Kaya nga kakasundo mo si Trillanes, diba? Dahil ang sabi ni Trililing, ang kanyang mga audience, ang kanyang mga followers, ang mga naniniwala sa kanya, ay malalabdaw ang utak. Parang ikaw. Kaya nga close kayo eh. Dahil malabdaw din ang utak mo. Huwag mo nga kami ipari sa'yo. Ikaw lang at si Trililing at yung mga followers yung malalabdaw ng utak. Huwag nyo kaming isama. Sinabi ng Bagong